So, good morning guys. Ayan, mag-breakfast naman tayo. Time check is 7:22 in the morning. Ano ngayon? December 21. Ayan. So, ang ulam ko ngayon is itong ating corn beef. Ayan. Yung maliit lang siya guys. Tapos, isang itong egg. Yan po. At ang aking red rice. Tapos na po ako nagbibisita sa mga friend ko na nag-live. Ayan. At siyempre, ang hindi matatawarang kape. Ewan ko lang guys, magbigay kayo ng suggestion sa akin kung okay ba kaya na gagawa ako ng isang reaction na anong tawag dito, testimony dito sa kape kong ginagamit. Hindi naman sila nag-sponsor sa akin guys, pero talagang user ako nito guys, at gusto ko siyang i-share sa inyo kasi nga maganda talaga ang maganda talaga yung maganda yung niya ba, kalabasan. Ayan. Sa katulad kong senior citizen, siguro hiyang lang talaga siya sa akin guys. Kasi madami nga akong ginagamit na ng mga kape na herbal. Dito lang talaga ako sobrang hiyang kasi makatulog ako. At saka parang nabawasan yung timbang ko dito. O di ba nabawasan lang talaga ang timbang ko kasi nga lagi akong naglalakad. Gusto ko talaga siyang gawa ng reaction guys, para naman na-share ko sa inyo na itong kape nito is malaking tulong talaga sa akin. Pero may kamahalan lang talaga. Pag binili mo naman ito sa sa mga mall, tag 13 pesos lang talaga yung niya, yung per sachet. Pag bibili ka doon, hindi talaga per pack. Kasi kung mo siya, i-total mo talaga siya, is yung nalabas talaga yung tag 13 pesos per sachet, tapos 20 packs. Isang niya, 20. Isang kahon. Pero masarap talaga siya guys. Masarap at saka katulad ko nga senior, maano siya. Yung corn beef. Corn beef na tayo ngayon kasi nga hapon tuyo naman. Tapos liwanan ko ng ulam yung aso ko dito. May sipon ako ngayon guys. Basta ganito ang malamig ang panahon, may sipon talaga si Mimay. Kumusta na kayo dyan? Yung mga nagsisimbang gabi dyan. Ayos lang ba? So, masabi ko sa inyo, wala akong may Pasko pero hindi na nga ako nag-health, matagal na. Yung wala nang namuksan ko yung Biblia, wala talaga ako nakita doon na ganitong pizza, December 25 na Pasko. Pero may bagong taon siya. Diba? Meron bagong taon. Kaya sumunod lang ako doon sa Bible guys. Kumbaga ang Bible kasi guys is yan, manual of life. Sa maniwala kayo sa hindi, ganun talaga yun. May manual of life tayo. Yun nga ang Bible.
Tapos, di ba guys, pag bibili tayo ng kahit ano, cellphone, mga rep, mga TV, di ba may manual tayo na babasahin? Ganun rin ang buhay natin. At dahil sa matanda ako sa inyo, turning 66 na nga ako eh. This coming January. So next month na yun guys. Hindi ko lang sabihin sa inyo kung kailan. It's a big secret. Bitaw guys, ano lang yan yung hindi ko na imayin yung kahit sarawan ko guys. Hindi ko na siya imayin. Life must go on. This year nga, hindi na ako nagsiselebrate eh. Mangyayari sa akin. No? Kasi nga, kinalakihan ko na talaga guys, na hindi talaga nagsiselebrate yung parent ko sa birthday ko. May malaking pangyayari pa nga doon noon guys na dahil nga nag-work ako noon guys. Umuwi ako sa amin, mag-18 ako. 18 ba yun? Basta natandaan ko na. Siyempre, wala talaga akong plano na birthday. Pero yung mga ibang friends ko na nakaalala, magbibigay sila sa akin ng card, birthday card. Kasi uso yan noon eh. Birthday card sa RCPI or sa PTNT. Magbibigay yan. Sa mga admirer, siyempre, pag malaman nila yung address ko, pero uso kasi noon yung care of. Lalo na pag hindi nila kabisado yung address mo, uso kasi yun noon yung care of. Doon sa tindahan, doon lang i-drop yung mga card mo. Meron akong ganyan noon. Tapos, ito na. May pangyayari sa akin na nakakatawa or coincidence. Pagka kinabukasan mag-birthday ako, alam niyo ano nangyari? Yung mga manok namin, marami kasi kaming mga manok, hindi broiler ha. Yung mga manok talaga na native. Noon, hindi sila nag-iisip si mama na ganyan, na magkatay sila ng manok or ano ba, para sa birthday ko. Pagka kinaumagahan, biglang sumigaw yung papa ko na, kasi tawag ng papa ko sa mama ko, Day. Sabi na, Day, halika nga. Sabi ng ganon. Tingnan mo nga. Tapos niya, sabi niya, oo nga naman, nangingisa yung nahuhulog yung mga manok guys. Talaga, nangingisa yung iba. Pagkatapos, sabi ni papa, yung iba na dyan, yung hindi pa nahulog, kakatayin na lang natin. Pero itong namamatay na, gagawa tayo ng siga, tapos mo yun doon, itapon, parang sunugin ba ang mga manok, para hindi na siya magkalat pa sa ibang, kahit sa doon sa mga kapitbahay. Biglaan yun guys ha. So biglang sa birthday ko, naging bongga. Kasi maraming manok niluto. Pero yung iba naman, ginamot ni Papa, kasi si Papa marunong gagamot ng mga ganyan. Mga gamot kasi si Papa. Marunong siyang gumamot ng mga ganyan. Lalo na yung mga inahin, yung mga himungaan guys ba? Kasi kalamitan kasi nabagsak noon, isa yung tag 1 kilo na. Yung mga guys ba? Yung mga lalaki na manok ang bumagsak at nangingisay. Nakita ko talaga, dalawang mata ko. Tapos habang nagluluto sila, habang nagluluto, nagprepare kami ng mga diyan, mga pangsahog. Sabi ni mama, sabi niya, talagang naghingi daw ako talaga ng
pang birthday. Kasi of all the days daw, bakit noon lang talaga nangyari na ganun ang mga manok? Ako pa talaga ang may kasalanan, guys. Kaya minsan, para akong naiyak. Para, sensitive ako kasi noon eh. Para akong naiyak sa sinabi ni mama na nanghihingi ka talaga ng ano, no, nung pang birthday daw. Eh, sa panahon na yun, ano ako talaga, hindi ko iniisip yun, yung ganun. Kasi nga, nakakatay daw tuloy ng maraming manok ng birthday ko. Hindi ko naman talaga yun alam, guys. Alam ko naman talaga na wala talaga akong birthday. Parang nakalimutan lang yung birthday ko, guys, ba? Para yung birthday, ano lang talaga siya ba? Ganon. Ganun yung mga panahon, walang uso yan mga cake, yung mga panggasto-gasto dyan, wala yan eh. Noon na lang talaga yan na uso yung nag-asawa na ako. Kasi yung ex ko mahilig siya ganyan. Na pag may birthday, talagang handaan niya. Parang kanila ba na nakasanayan na. Pero sa akin, hindi. Mayroon ganong eksena sa buhay ko. At meron ding eksena sa buhay ko na hindi ko talaga makalimutan, guys. Yung magti 10 years old ako. 10 years old ako 1968, di ba? Kasi 1958 ako pinanganak. Hindi ko talaga makalimutan, guys, na of all the time na decision nila, sa birthday ko pa talaga nakatapat na aalis kami doon sa bahay namin. Lilipat na uli kami dito kasi nakatira kami banda Samal Island. Doon sa nahulugan ng Air Philippines, guys, doon kami nakatira. Kasi nga, parents ko is tenants ng yayamanin na tao ba? Popular dito sa Davao. Kaya nga kami, easy lang lipat-lipat. Since ako, may ano na ko, yung may buot na ko, guys ba? Ako ang pinakahuli na lumakad galing sa bahay. Kita ko yung bahay na para siyang malungkot. Ganon ang pagtingin ko sa bahay na malungkot siya kasi alis na kami. Kasi 5 years, parang 5 years yata kami doon sa 5 years ba? Tatlo o 4 na taon kami doon. Ayun. So, marami akong sa birthday ko ba? Sa event, may event talaga na yun ang pinakamalungkot na nasandaan ko, guys, sa birthday ko. Na iniwan namin yung bahay. Parang attached talaga ako sa bahay, tapos hila-hila ko yung aso. Tapos nilingon ko talaga, matagal talaga akong nakatambay doon. Sinisigawan ako nila ni mama kasi naglakad sila ang nauna. Sumisigaw sila kasi maliit lang yung doon eh. Sobra kasing doon eh, yung papasok masyado. Yung rural talaga, guys. Pagkatapos, umiyak talaga ako sa birthday ko. Umiyak talaga ako. Pagkatapos yung auntie ko na namatay, sumunod ni mama, siyang nakaalala sa birthday ko. Sabi niya, happy birthday, sinabi, tapos nag-kiss siya sa akin. Parang wala lang siya. Hindi lang talaga siya pinansin. Ngayon ko talaga makalimutan yung birthday na yun na ganon. Na pinaka-lonely part siya talaga sa buhay ko. Ang bongga naman, birthday, ito na yung laki ng mga anak ko. Nandiyan na sila. Lagi nila akong naalala. Ngayon, gaya ngayon, alam nila na hindi na talaga, ayaw ko na talaga ng birthday ko. Ayaw ko na mag-held ng birthday ko, guys. Binigyan ako ng advance gift para daw sa birthday ko at saka sa New Year na yun. Ganon. Yan ang ginawa ng mga anak ko. Kasi pag sabi kong ayaw ko talaga. Wala naman nangyari, guys. Okay naman ako. Diba? May panahon na kasi na parang nag-ano ka na ba na
Bakit ba naman ako mag-birthday? Wag na. Magpasalamat na lang tayo sa Diyos na dinagdagan yung edad natin. Ano? Sa mga blessings na dumating. Kaso na to guys ha. Kaya gift na to. Bigay ko. Ate kasi kami ni gift eh. Ayan. So, yun ang mga pangyayari guys. At salamat pala sa mga tao na minsan dumadalaw sa SLS ko. Kaya kami may 23 na channel. Maliit pa yan guys. Pero sabi nila mag-upload ng video. Di maraming video na dyan. Salamat talaga guys sa inyong pag-support sa akin. Hindi ko talaga yan makakalimutan. At saka sa ibang sa iba naman na nanood din sa videos ko. Ayun. Thank you so much. So, kape muna tayo guys. Ganito talaga ang ano ko guys kasi malamig ngayon. Malamig na siya. Iba kasi dito sa amin guys pagka malamig. Hindi mo lang nakikita pero mukhang nagsashower siya na yung maninipis lang ba. Kung titingnan kasi itong area namin guys sa malayo, nakapag ito dito. Minsan naman may pupunta dito yung fog last year dito eh. Early January nandito yon yung fog. Salamat talaga guys sa mga walang sawa ninyong pagbisita, sa mga nakinig, at saka happy lang po. At saka meron lang akong advice sa inyo guys dahil nga ako lula na. At kalimitan naman nanood dito sa akin is mid 30s or 40s, 50s ganon. Ano guys, yung higpitan ang dasal sa Diyos. Yun lang talaga. Kausapin mo ang Diyos kung may problema ka. Kasi nga minsan may problema tayo na hindi pwede na i-share mo sa kaibigan, di ba? Sa sarili mo lang talaga, di ba? Mayroong ganon. Ang gawin mo is pagbabangon ka ng umaga, seryosohan na to guys ha. Baka sabihin yun. Kasi minsan si Lola magsalita, werla. Kausapin niyo ang Diyos. Mapasalamat kayo. At saka, maganda talaga ang outcome guys. Yun talaga napansin ko. Na, pinamagahan, early in the morning talaga. Good morning ka sa Diyos. Tapos, pagpasalamat ka talaga sa Kanya. Yun lang talaga ang parang pinakamabisa sa lahat. Kahit hindi ka madasalin, umpisahan mo na. Kasi ngayon, alam ko mga tao busy masyado. Sa pag-iisip, sa paghabol sa mga pera, ganun yun eh. Lalo na kung marami tayong utang, marami tayong binabayaran, may mga loans, ganun. Kasi nadaanan ko yan guys eh. Ganon din ako nung kabataan ko guys. Matagal ako makatulog kasi marami akong iniisip, paano ba yan, paano ba ito, paano ba, yung ganyan. Tapos ako noon kasi guys, ang mali ko lang noon kasi is, masyado kong binibigyan ng halaga yung sasabihin ng tao. Yun bang, hindi kagaya ngayon na ang mga mindset ng tao ngayon is, na wala akong paki dyan kasi nga, mabuti kung yung mga kapitbahay yan sila ang bubuhay sa'yo. Pero sa akin talaga, sa panahon ko, parang malaki talagang factor sa akin na yung anong sasabihin ng kapitbahay, yung ganon. Kaya kailangan na gawin ko dapat hindi ako mapulaan, hindi ako mapuna, ganon ako noon. Pero ako lang pala ang nagbigay ko lang na-realize ko lang talaga na ako lang pala ang nagbigay ng rehas sa sarili ko. Hindi pala ganun. Pero hindi ko naman sinabi na yung
ano ka, yung walang pakialam sa mundo. Hindi naman ganun. Yung may ano talaga tayo ba, kung saan tayo lulugar. Kaya nga, alam nyo guys, ito masabi ko sa inyo ha, baka may time naman kayo. Ito talaga, tested ko sa buhay ko. Lalo na yung down ako. Nanood talaga ako kay Ed Lapis. Pastor Ed Lapis. Noong down talaga ako guys, na wala akong makausap. Kinausap ko na ang kausap ko lang talaga yung aso kong namatay, si Joker. Yung aso ko na, Japanese Spitz. Nakinig naman siya sa akin guys. Titingin lang siya sa akin. Eyes to eyes kami dalawa. Tapos kinukwento ko sa kanya yung nasa sa loob ko ba. Kami lang dito sa bahay na to. Kami lang talagang dalawa. Ngayon, may kaibigan ako kasi nga nabi ko sa inyo may isang parlor ako. Sabi niya sa akin, "Day, kasi taga Zamboanga yun, hindi ko talaga siya makalimutan." Kasi pag mag-usap kami, tatawagan ko talaga siya sa cellphone kasi noon hindi pa masyado uso yung messenger, di ba? Tawagan ko siya, kinakausap ko siya, mabuti naman at makinig siya. Taga Zamboanga to kaibigan ko. Naging kaibigan ko din siya nang dahil diyan sa isa kong parlor. Kaya hindi ko iniwan talaga yung parlor na yan. Hindi ko alam na Christian pala siya. Ngayon, sabi niya sa akin, wala talaga akong matulong sa iyo, Day. Sabi niya, ganon. Kasi, na-feel ko talaga na yung mundo talaga sa akin is, nakadaga na talaga dito sa ko, balikod. Na, yung mga kaibigan ko naman dito, tumalikod sila. Parang tumalikod sila ba? Parang hindi nila ako napansin. Parang ganon. Tapos, yung lumalapit sa akin, yung mga makausap ko is, ibang tao. Ibang tao kasi nga lagi ako nakatambay sa parlor, sa internetan, doon ako nakatambay. Kasi lagi akong mag-isa kasi yung anak ko noon nandoon pa sa Canada, itong may-ari ng bahay. Ito namang isa, yung youngest ko, nandoon pa sa downtown siya. Tapos nag-aral pa yung isa kong apo, bago pa lang nag-aaral pa lang, elementary pa lang yun. So, ako lang talaga mag-isa. Yung kapatid ko naman, maraming mga bagay na hindi talaga siya maka-alalay sa akin. So, ako lang talaga mag-isa. Against the world talaga ako. So, doon talaga ako nagkaroon ng depression, guys. Na talagang gusto ko na talaga magpakamatay. Ayun. Meron yung ganun na instance sa akin na ganun na hindi ko gawing istorya ito ngayon, guys, kasi maaga pa. Ma-spoil ang umaga natin. Sana ba yung panyo ko? Ayan. May sipura kasi ako So, ayun nga ang nangyari sa akin, guys. Yung araw-araw ko noon, guys, talagang masama ang pakiramdam ko. Parang ayaw ko nang gumising noon. Oh. Grabe. At saka, nagkaroon pa ako ng guys, yung tawag dito. Pag umiiyak ako, lalabas yung dugo sa bibig ko. Di ba? Ngayon, pumupunta ako doon sa isang malaking hospital dito. Pati direktor na, kinukwentuhan na niya ako. Lalaki yun ha. Pinatawag ako doon sa pisina. Sabi niya, "Ma'am, hindi ko alam kung ano ang pinagdaanan mo." Pero kasi kinitingnan niya yung x-ray. Tapos sabi niya, "Sa tingin ko, itong lumabas na dugo ngayon na lalabas lalo na pag iiyak ka, galing nito sa puso mo. Kaya kung ano man yung pinagdaanan mo, huwag mong seryosuhin kasi dadaan lang yan." Pero yung sinasabi niya, guys, hindi talaga pumapasok sa puso ko. Parang lang ba? Dito, lampas-lampas lang yan siya ba? Tapos binigyan ako ng gamot na pampatulog, pamparelax. Ayan. Kasi lagi akong umiiyak. Ako lang mag-isa Noong panahon na yun talagang lapitin talaga tayo ni Taning, di ba? Ni Taning, alam naman yun si Taning ba kung sino yun? Lapitin talaga tayo ni Taning pagka ganun mag-isa ka. Ganon talaga yun. Tapos marami akong ma-recall. Ang problema kasi dito sa magkaroon ka ng depression, guys, marami kang ma-recall. Hindi mo alam kung sino ang sisihin mo. Sarili mo ba o siya o ang mundo na nandyan sa iyo ba? Community, nandyan sa iyo ba? Doon talaga nagkawirla. Tapos, kaya nga payat ako noon din, guys. Payat ako noon.
Nagumpisa lang ako medyo tumataba-taba nang sumali na ako sa Zumba. Tapos natigilan uli yung Zumba, medyo tumaba. Pero ngayon parang bumabalik-balik na parang lumiit na yata ako ngayon, guys. Pero sabi nga ng anak ko na youngest, eh ganun talaga mimay pag pag matanda na liliit ka na, ganun ba yun? Eh mabuti nga kasi marami akong damit dito na hindi ko na masuot. Pero balik tayo doon sa issue ko, guys. Ang sa experience ko ng taga, partial lang itong sabihin ko sa inyo. Dasal talaga. Kausapin mo ang Diyos na parang kumausap ka sa hangin. Ganon, kasi nandyan lang yan siya eh. Nandyan lang yan, kinig lang. Tapos yun nga, binigay sa akin yung link ni Pastor Idlapis. Nandoon lahat, makita mo talaga lahat kung ano ba ang gusto mong pakinggan. Kaya nga, hindi talaga ako mawawala ng YouTube. Kasi na ako, marami na akong, tapos na ako doon sa may TEDx na ako. Tapos mga motivations, mga motivating videos, meron akong mga ganyan. Pagkatapos may pastor din akong nagtuturo sa akin paano yung pagdasal na pinaintindi sa akin sa Bible, ganon. Na busy ako. Tapos yung anak ko naman noon, hindi ko masyado siya makontak kasi nga yung dito nga lugar na amin wala pa itong internet. Bagong-bago pa lang kasi kami dito noon. Start talaga ako dito, guys. At hindi basta-basta yung napagdaanan ko talaga. So, sa mga tao dyan ngayon na medyo mabigat yung loob, mabigat lang yung loob ninyo, go lang talaga. Manood kayo kaysa manood pa kayo ng mga useless na mga video, kahit hindi mo panoorin, gawin mo lang siyang gawin mong parang radyo lang ba? Yung ni Idlapis, Pastor Idlapis, talagang malaking tulong yun siya sa akin. Kasi yun talaga ang nagtuturo sa akin, what is life? What is the truth about life? Ganon. Hindi siya yung isang tao na magsabi sa iyo na, oy, dito ka lalipat sa akin, dito relihiyon. Hindi sa relihiyon, guys. Yan? Basta, ang matulong ko talaga sa inyo is manood kayo kay Pastor Idlapis. Malaking yan siya. So, dito na lang ako, guys. Shout out sa lahat dyan, sa mga kaibigan ko, sa mga followers, sa subscribers, to all OFWs. Good morning from the Philippines, from your Kamimay 23, Kamimay Nagala. Lakwatsera. Happy holiday sa lahat, guys. Thank you. Ayan, mag-ingat po kayo. Mag-ingat-ingat lahat.